Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa business na sinisimulan po nila Kim and Paolo. Yan po ang pangarap ng mga fans para po sa kanilang dalawa. Ang magkasosyo na lang po sila. Pero bago po ang lahat, syempre sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng mga comment na napili natin ngayong gabing ito mula sa ating mga taga-subaybay bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating mga balita. Ang comment na napili natin for today ay nagmula nga po dito kay Miss Mila Borja. Sabi niya rito, tama lang ang desisyon ni Pau na huwag mag-partner sa iba kasi diyan magsimula ang pagsiselos ni Kim kay Pau. Kapag may babae na. Ang lumapit sa lalaki, kakabit agad. Lalo na si Pau ang palagi sa paningin, sinisira ang reputasyon ng babaeng linta nasisira sa Kimpaw na kahit mag-asawa, nawawala ang respeto, kapag babae na bastos ang sarili na walang galang sa pagkababae, kakarmahin ka dahil sinira mo ang Kimpaw. Si Lord nang nakakaalam. Sana sa bashers tigilan nyo na ang Kimpaw. God bless and always, everyday Ma'am Gandara. Hindi dapat mag-resign si Kim sa Showtime. Hindi dapat nandito pa rin kami. Nagsosupport sa Kimpaw. Hanggang dulo, I love Kimpaw forever. Ayan, medyo naguluhan ako doon, Miss Mila Borja, no? Pero parang tungkol po ata sa babaeng didikit kay Paolo if ever. Kasi nga kapag nakipag-love team si Paolo sa iba, syempre may bagong babae na aligid kay Pao. Baka daw hindi mapigilan ni Kim na magselos. Ang ayaw pa naman ni Kim ay, ang pinakaayaw pa man din po ni Kim ay malapit sa babae. Masyadong malapit sa babae. Nasabi na yan ni Kim Chu noon sa isang interview kasama pa si Paula Avellino. So yun po ang pinakang ayaw niya. And para naman sa babae na ipupush pa rin si kay Paula dumikit-dikit kahit alam na may Kim Chu sa buhay niya. Kahit hindi naman kailangan na dumikit or wala namang promotion na gagawin, siguradong kakarmahin daw. Yan yung pagkakaintindi ko sa comment ni Miss Mila Borja. About naman sa Showtime, ayaw niya na magre-resign si Kimi kasi gusto po niya napapanood araw-araw si Kim Chu sapagkat, ayun nga, parang happy, tawag doon, vitamins na ng senior si Kim, na kapag nakikita nila si Kim, sumisigla po sila. Parang nawawala yung nararamdaman nila, mga kakimpaw. Correct me if I'm wrong, Miss Mila Borja. Anyway, dumako naman tayo ngayon sa next commentary natin para po sa hapong ito. Mula po kay Miss Norma Dayag, sabi niya, please, vlog only legit ones. Baka hearsay lang, yan Gandara. Like now, may nag-vlogs na bit-bit ni Pau si Kimi sa Oriental Mindoro. O, ba't nandiyan si Kimi sa Showtime? Live ba yung Showtime or tape? Ask ko lang kasi manonood po ako, Gandara. God bless us all. So with you, Gandara and family. Honest to goodness lang yung vlogs. Although, I believe na sila na talaga. To God be all the glory. Ay, hindi ko alam kung sino yung nag-update na yun, madam. Pero malinaw naman na hindi po makakasama si Chinita Princess. So, nanggaling si Kim sa Cebu, di ba? Nanggaling po siya sa Cebu. Sama din yung panahon. Imposible talaga na makakasama si Kim sa Oriental Mindoro. At mabilis lang din nga si Pau doon. Kaya hindi po sasama si Kim Chu. Hindi naman po abutin ng 2 araw o 3 araw. Di ba mga kakimpaw? Trabaho lang ang pinunta doon ni Pau. Kaya hindi po siya magtatagal.
Sino po ba yung nagsabi na binitbit ni Pao si Kimi sa Oriental Mindoro? Anyway, speaking of Oriental Mindoro, mga kakimpaw, so pag-usapan nga natin ang naging event ni Paulo doon kung saan nakaranas nga po siya ng mga technical errors. So sabi nga po dito, eto lang yung event na mas sumaya pa ata yung mga tao kahit nagkaroon ng technical issue at nawalan ng kuryente kasi dami niyang nakamayan. Nakipagnitian lang muna siya doon bago nakapag-perform. Yung malakas pa sigaw ng tao kesa kanta niya. You are so loud, Pao. Nag-iisa ka. Kaya nga mga kakimpaw no? Talagang ano rin yan, blessing in disguise din. Nagkaroon man po ng technical errors, technical issues. Kasi nga, mas napalapit po siya sa mga fans. Kasi nakawayan niya, nakamayan niya, nakausap niya, nakabanding niya. Marami po siyang marami po siyang nakausap pa mga kakimpaw. Nakabanding pa. Kumbaga, yung ipinunta ng mga fans po doon, talagang nagawa po nila, 'di ba? Mission accomplished sila mga kakimpaw. And kahit na maski ako mga kakimpaw, wala na akong ibang mahihiling pa sapagkat ang natin doon, ipinunta po natin doon. Nakamta natin yung goal natin doon mga kakimpaw, no? Hindi lang basta masilayan si Pao. Ayun, ang makausap siya, makamayan mga kakimpaw, 'di ba? Kaya sobrang marami po ang masaya na mga fans. Lalo na mga Kim Paulanchos na sinadya talaga siya napuntahan doon. Samantala, dumako naman tayo sa pinakasentro ng ating update para po sa gabing ito mga kakimpaw. And patungkol nga po ito sa ribbon cutting. So ano kayang ribbon cutting ang tinutukoy dito ni Santi? Ayan. Ang agad na pumasok sa isip ko mga kakimpaw ay House of Little Bunny ni Chinita Princess. Kasi 'di ba may bago po siyang pop-up store. Pero may nag-comment din nga doon na House of Little Bunny ba to? Ang sagot niya ay hindi. So ano pa nga ba ang pwede mga kakimpaw? Kung hindi po House of Little Bunny, si Pao naman wala pong binabanggit na may bago po siyang business, 'di ba? Na may ganap po sa kanya. So, di kaya mga kakimpaw, ito yung usap-usapan na magtatayo ng sariling business sina Kim and Paolo na magkasosyo po silang dalawa. Ayan. Di ba may usap-usapan na yan mga kakimpaw na si Kim and Paolo nga raw po, ayan, hearsay lang naman to, hindi naman po verified, hindi po confirmed yung balita. Pero, ayan, nagpaplano nga daw yung dalawa na magkasosyo sa business. Sabi pa nga ng Kim Paulan, just perfect. Kasi even daw nga po sa hula, compatible po sila kung sila po ay magbi-business na dalawa. Hindi lang sa kanilang career, pag-aartista ko, hindi pati po sa business, ay compatible daw ang dalawa. Kaya pinupush nila na magkasosyo si Kim and Paolo. Tapos biglang ditong nakaraan, laman nga yan ng usap-usapan sa social media kasabay po ng renovation. Ayan, yan yung mga chika lately Tapos, eto, ribbon cutting. Napaisip tuloy ako mga kakimpaw tungkol saan kaya ito. Ay, tungkol saan? Kaninong business yan mga kakimpaw kung hindi po House of Little Bunny. Anyway, isa rin po sa usap-usapan ngayon at laman ng social media, ang tungkol nga po dito sa pagkakabanggit ni Kim Chiu kay Raisa May. Grabe, pinuputakti po talaga ng mga bashers si Chinita Princess ngayon dahil sa kanyang banat daw kay Raisa May. Eto nga po, sabi dito, talagang headline to ngayon. As in, masyadong pinalaki. Ayan, headline ng mga balita. Grabe. Kim Chiu binatikos matapos ikumpara si Raisa May Dizon sa isang horror character. Wala namang ganun. Wala namang ganun pagkukumpara, diba? Patuloy na nakakatanggap ng batiko si Kim Chiu matapos ang naging biro niya sa isang segment ng noontime show kung saan isa siya sa mga host. Sa eksena, binalaan
siya ni Brent tungkol sa karakter na si Lotus Sweet na umano'y sumusunod sa kanya. Habang ginaya naman ni Jugetta ang karakter sa pamamagitan ng pagsasayaw. Nagbiro si Kim. Nakamukha raw nito si Raisa Madison dahilan upang batikusin siya ng ilang netizens dahil umano sa pagiging insensitive. Grabe mga kakimpaw. And sa totoo lang, maawa kayo kay Chinita Princess dahil talagang pinagkakaisahan po siya, pinagtutulungan po siya mga kakimpaw. Nakikisakay po yung mga tabloids, mga vloggers, mga news, showbiz insiders, sa issue na yan mga kakimpaw. As in talagang pinagtutulungan si Kimi. Nakakaloka, laging headline si Chinita Princess para yan. Nagiging headline ko sa bagay, konting kibot, headline talaga lagi si Kim. Ang kaso lang kasi maliit na bagay nga yan. Kumbaga hindi naman talaga ininsulto ni Kim si Raisa. Masyadong ano lang po talaga yung iba. Shadow sensitive at saka wagas po mang brainwash ng insulto. Hindi naman ng insulto si Kim. Yung mga words na ginagamit nila, ayun po mga kakimpaw, pinapalaki na lamang. Pinapalaki, pinapasama si Chinita Princess. So, ayan tuloy, di ba? Pati mga Dabber Cats. So, mga Dabber Cats po ay sa totoo lang naman, nasaktan lang naman po sila. Totoo naman yun. As a Dabber Cats, masasaktan ka din. Kaso, itong mga haters, mga bashers, pinalaki po masyado. Kaya ayan, nagiging target tuloy si Kim ng bashing ngayon. And nabibrainwash din yung ilang mga Dabber Cats. Actually, maintindihan naman ng mga Dabber Cats yan. Ang problema, itong mga bashers, mga haters, dinidiin talaga ng todo si Kim. Na para bang, hindi ka pwedeng makatakas Kim Chiu. Hindi pwedeng mamatay ang issue na yan. Kailangan na paalabin yan ng paalabin. Hindi ko nga yan masyado binabalita mga kakimpaw eh. Kasi for me, hindi po yan dapat pinapalaki mga kakimpaw. Ang kaso masyado atang nakafocus itong mga bashers para sirain si Kim Chiu. Kaya ayan mga kakimpaw, hanggang ngayon, laman pa rin ang social media. Anyway, kayo kasi na inyong masisay patungkol dito, pa-comment ka lang dyan po sa baba. Hanggang dito lang muna ating update. Thank you so much po sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat!